Okay? Pag-uusapan natin ngayon ang isang political analysis na sumisiyasat sa isang partikular na insidente. Titingnan natin kung ano raw ang isinisiwalat nito tungkol sa mga ideya ng kapangyarihan at pribilehyo. Alam nyo, lahat daw ng ito ay nagsimula sa 6 na salita lang. Ayon sa analysis na pinagbatayan natin, binitiwan daw yan sa konteksto ng pag-e-expect na magkaroon ng priority access sa isang military aircraft ng gobyerno. So, ito yung pinakatanong na gagabay sa atin. Ano nga ba ang kayang sabihin ng isang maikling pangungusap tungkol sa mas malalaking issue? Yan ang susubukan nating himayin beses sa argumento ng source material. Sige, umpisahan na natin sa unang punto. Ang sentro daw ng lahat ng ito ay yung konsepto ng isang usapan, isang pribadong kasunduan partikular sa paghingi ng prioridad para magamit yung 250th Presidential Airlift Wing. So ang sinasabi dito sa analysis, hindi raw tutungkol sa kung ano ang tamang proseso o kung may emergency ba. Ang punto raw, isang private deal, isang pribadong pagkakaunawaan na tila naging mas matimbang pa kaysa sa opisyal na mga patakaran. Okay, sunod naman. Paano naman daw binigyan ng katwiran yung hiling na to? Dito na raw papasok yung susunod na punto ng analysis. Ito raw yung ginamit na rason at ayon sa analysis, hindi lang basta rason, isa raw itong calculated na galaw. Ginamit ang pagiging ina bilang isang political shield. Yung tipong mahirap kontrahin kasi sino ba naman ang kokontra sa isang ina, di ba? At dito ngayon pumapasok yung malaking contrast. Ikinumpara ng source ang sitwasyong yun sa realidad ng milyon-milyong ordinaryong nanay sa Pilipinas. Isipin niyo to, yung mga nanay na gumigising ng 4:00 ng madaling araw para lang makipagsiksikan sa jeep. Yung mga bumibiyahe ng 2 o 3 oras karga ang mga anak sa ulan. Sila raw walang usapan sa presidente. Dito raw talaga makikita yung ugat ng kritisismo. Pero teka, ayon sa analysis, hindi raw talaga yung helicopter ang totoong issue dito. May mas malalim pa raw na dahilan sa likod ng lahat. Isang usapin, hindi ng transportasyon, kundi ng rango. At ito raw yung linyang nagpapakita nun. Sabi sa analysis, para bang ang hinihiling dito ay gamitin yung kapangyarihan ng presidente bilang parang isang personal concierge service. Ikaw na magsabi kasi ikaw yung presidente. Ganun daw ang dating. Dito na pumapasok yung konsepto ng isang status wound. Ano to? Well, ayon sa teorya ng artikulo, ang totoong samang loob daw ay nanggaling sa pakiramdam na parang na-demote siya, na hindi niya matanggap na pangalawa lang siya sa priority kasi syempre, ang Pangulo ng Pilipinas, palaging number 1. At dito na raw talaga lumalabas yung sinasabing contradiction sa buong issue. So matapos daw ilabas lahat yon sa publiko, biglang lumabas itong linyang to para i-downplay yung buong kwento. Ayon sa source, isang classic move daw to para bawiin ang sinabi at hindi lumabas na masama sa mata ng publiko. Dito niya makikita side by side yung sinasabing butas sa logika. Paano nangyari, 'di ba? Nagsimula sa issue ng paggamit ng asset ng gobyerno, isang pampublikong ari-arian, tapos biglang sasabihin na, pribadong usapan lang 'yan, hindi problema ng bayan. So, dito na tayo sa pinakapuso ng analysis. Ano ba talaga ang isinisiwalat ng insidenteng ito tungkol sa isang partikular na mindset o kaisipan? At ito na yung mismong thesis ng source material. Ang sabi, hindi raw yung power ang problema. Ang problema raw ay yung mga taong meron ng matinding pakiramdam ng entitlement na kapag nakahanap ng kapangyarihan, akala nila tama lang ang ginagawa nila. So, ano ba yung entitlement na tinutukoy dito? Simple lang daw, ayon sa source. Ito raw yung estado na para sa'yo, sobrang normal lang humingi ng special treatment gamit ang yaman ng bayan, na hindi mo na kailangang magpaliwanag. Bakit? Kasi yun na ang usapan eh. At ito na raw yung pinaka nakakababahala sa lahat, ayon sa nagsulat. Hindi lang yung mismong insidente, kundi yung posibilidad na baka sa ilang mataas na circle, normal na lang ito. Hindi na ito tinitingnan bilang mali o kakaiba. Kaya iiwan natin kayo sa tanong na to. Yung linyang, kasi yan ang usapan natin, isa lang ba tong simpleng paliwanag o baka naman tulad ng sinasabi sa source, isa itong pag-amin sa isang bagay na mas malalim pa?